Kumusta po kayong lahat? Yuritech nga po pala at your service. For today's video po ay ipapakita ko naman po sa inyo kung papaano ko po aayusin ang iPhone 6s Plus ng aking kapitbahay. Ang kwento po sa akin ng aking kapitbahay ay pinaayos niya na daw ito sa ibang shop pero hindi daw nila nagawa. Ang issue daw nitong iPhone ni Sir ay bigla na lang daw nag-Apple logo at sa katagalan nagre-restart na lang hanggang sa ma-lowbat at ma-drain ang battery. And of course, as your technician, gusto ko munang i-validate yung concern ni Sir. At na-confirm ko nga na restart on Apple logo nga lang ang kanyang iPhone. Sinuri ko din ang battery terminal kung may supply ng voltage at ayun na nga tulad ng inaasahan ko walang supply. Kaya binaklas ko na ang board para maumpisahan ko ng i-diagnose. At binuksan ko ang schematic diagram para i-check ang NAND flash memory chip or storage disk ng mga iPhone. Dahil ang issue ay Apple logo only. Posibleng may short sa voltage supply ng NAND IC at para malaman ko kung tama o mali ang aking conclusion, kailangan kong suriin isa-isa ang mga linya ng voltage supply sa NAND IC. At na-confirm ko na hindi naman shorted ang NAND IC voltage supply kaya ang ginawa ko tinest ko ulit kung nagko-connect ba sa computer itong unit. Nasabi kasi ni Sir na sinubukan daw nilang i-connect sa computer pero hindi daw binabasa ng computer. Ganun pa man, kailangan ko din i-check para sigurado ako na hindi talaga binabasa bago ako mag-proceed sa next step. Tama nga, ang sinabi ni Sir na hindi nga binabasa ng computer. Kaya nag-proceed ako sa second conclusion ko na posibleng 3-star IC ang problema. Ang 3-star IC o mas kilala sa tawag na U2 IC ay isang uri ng IC na may kinalaman sa charging. Kadalasan kapag may issue ang U2 IC ay hindi nagcha-charge ang unit o di kaya nagcha-charge naman pero hindi nadaragdagan ang laman ng baterya. Upon checking the 3-star IC ay nalaman kong may short to ground ang IC since nawala na akong nakitang capacitor na connected doon sa short na linya ng U2 IC, I decided na palitan na ito ng bago. Kumuha naman ako ng ipapalit ko sa mga nabili kong board para sa akin kasi mas okay kung ang ipapalit na piyesa ay galing din sa board para mas malaki ang chance na maayos yung unit. Ang disadvantage lang kung sa board kukunin ang piyesa ay mas matrabaho. Pero kung ang kapalit naman ay super quality na outcome, ayos lang. Ang nakikita niyong ginagawa ko ngayon dito sa video ay nire-reball ko ang U2 IC na ipapalit ko doon sa nire-repair kong iPhone 6s Plus. Ito yung sinasabi kong mas matrabaho sa aming mga technician ang pagpapalit ng piyesa na galing sa board dahil sa dami ng dapat gawin. Di tulad sa brand new na ilalapag na lang namin, pero ang disadvantage naman nun ay di tayo sigurado kung authentic ba or hindi ang piyesa na ipapalit. Kung mapapansin nyo na may dot yung mga IC, may purpose ang mga dot na yan. Yan ay tanda na yan ang pin number 1. Dahil sa tuldok na yan ay malalaman namin yung tamang posisyon ng piyesa, hindi pwede kasing magkabaliktad ang posisyon ng mga piyesa dahil mawawalan ito ng silbi at in worst case, baka mas lalong masira ang aming ginagawa. Pagkatapos kong mailapag ang U2 IC, kailangang i-check ko muna ang IC kung walang short bago ko ibalik sa housing ng unit at kabitan ng battery. Mahalaga na ma-check muna para if ever na may short ang ipinalit na IC, ay hindi madadamay ang healthy na piyesa sa unit. At dahil wala naman akong nakitang issue sa ipinalit kong 3-star IC, ibabalik ko na ang board sa kanyang housing para ma-final test ko kung okay ba ang aking ginawa or hindi. Moment of truth. Madalas dito sa part na ito, bumibilis ang tibok ng puso naming mga technician dahil dito na namin malalaman kung gawa na ang unit or uulit na naman kami. And as you can see po, alive na ang iPhone ni Sir. At ang isa sa nagustuhan ni Sir sa ginawa namin ay hindi nabura ang kanyang mga files. Maraming salamat at umabot ka ng panonood hanggang sa dulo. Sana'y nagustuhan mo ang aking munting pagtatanghal sa videong ito at napulutan mo ng kahit konting kaalaman. Hanggang sa muli po. Salamat!